add-on o add-on yung filing kasi iba pa yun. So, alam naman natin ang tinuturo ko naman is international, di ba? Doon naman tayo napunta. Pero kasi, I see pa din, may mga tao pa din nagpapahanap ng local. Alam niya ng ibang nandito, minsan pag di ko kaya, binabato ko sa kanila kasi hindi ko talaga hinahawakan sa local. Bukod sa matrabaho is, yun nga, yung compliance sa BIR, kailangan aralin. Pero again, tinawag ko dito si Miss Elizabeth. Siguro unahin ko muna si Miss Elizabeth. How we come up with a project dun sa client namin ngayon na tinatrabaho. Although minimal yung mga fees, pero gusto kong malaman kay Miss Beth, ano yung nakita namin problem ng mga individual on filing taxes, Miss Beth? Hi, good evening. Yes, Yes, Miss Marian. yes, naririnig po. Okay. Regarding doon sa ano natin, sa collab with Miss Sumi. Yes, apa. Paano Hello? tayo nag-come up? Ano yung naging problem nila Miss Sumi and Miss Abby? Then we come up with, tara mag-collab na lang tayo para matulungan yung mga client nila. Bali, ang nangyari doon, yung actually mga single ano lang yun mga sales agent, ano sa mga real estate brokers. Yun ang sabi nila na magiging ano namin, yung client uh, from registration to the BIR. Hindi na kami wala na kasi yan DTI kasi personal ano yan eh, parang professional. Pag professional kasi wala nang DTI registration. Pag professional yung name mo lang ang i-register. So, bali, kinikater namin yung mga individual, mga sales agent from registration to BIR and eventually siguro pati yung bookkeeping nila and filing sa BIR and wala naman yung business permit, doon lang. Wala pa kaming ano ngayon sa corporation. Bali yun lang muna ang ano namin ni na Marian, na Yes, coach. so una pa lang yun kasi si Miss Abby tsaka si Sumi malaki yung market nila. Again, nasa MLM sila. What I'm saying is, kaya ako rin gusto mo-share, kasi even local, meron talaga eh. Also happen na hahanapin mo lang sila. Di ba, yun nga, pinuntahan ako ni Miss Abby. Miss yan, wala kasi kaming taga-runner ng taga-gawa ng BIR, baka pwede naman. So sige, Miss Beth, since nandito ka rin naman, share mo nga yung normal na kailangan dun sa mga sales agent and lead agents na requirements. Give mo sila ng background na Sa kailangan. ano kasi sa registration ng BIR, ang kailangan lang naman ID kasi wala naman yung business name, yung ano nila TIN, dapat may TIN. And then meron sila dapat ng SPA kasi hindi nag-aano si BIR ng walang special power of attorney doon sa representative. And then dapat yung ID nila is government issued ID. Hindi sila nagtatanggap ng yung TIN na ID kasi may pre-process na kami binalik sa amin. Yun. On, online lang yung pag-apply namin. And then, pupunta ka lang doon pag kukunin na Pick yung upin na. certificate of registration. Gaano Mag-pick up katagal? ng, Ayan, si Miss Okay April. na yung oras nila, gaano katagal? hindi ako sa Oros doon ako sa BIS registration ng BIR. Gumagana pa rin yung e-registration kasi 'di ba oras na Yes. yung pinalit? Yes, gumagana naman. Mm. Sumasagot naman sa akin yung BIR. Gaano katagal po kapag online? Actually, kung kumpleto yung ano mo, yung papeles, akin kasi hindi eh. Ano, siguro 1 week pwede. Pwede Kasi gawin 1 week. ako kasi nung nag-oros, hindi ko sinuggest talaga na mag-online kasi minsan walang pumapansin sa BIR. Minsan 2 months na kapag nakalimutan nung nag-register na self-employed. Tapos ganun din, pupunta rin siya sa BIR.
yung nangyari. So parang kaya sabi ko kung pag may nagtatanong sa akin, ang lagi kong sinasabi, hindi pa kasi ganon ka-okay yung system ni BIR. Hindi Maganda ako sa sana oras kung eh. sa e-registration ka, no? Mm. Kasi yung Orus ngayon kasi masyado nilang binibuild up na wala na si e-registration eh. So ibig sabihin meron pa rin siya until now. Meron. Sige, Siguro thank you kasi po. sumagot eh. Ayan. So, yun yung ano ito na nga, sana nananawagan si Pisa. May taga-BR pala ako tinatawag, no? Dapat pala taga-BR ang tinawag ko, mali ako na. But anyway, ayun na, para makita nyo lang yung mga magiging struggle nyo when you have clients. Pero based, kasi nakita ko si Miss Beth nakapag-process siya ng isang tao. So, meaning, kung marami siyang agent na makuha, example na lang, mga taga Santa Lucia, Ayala, magbibigay ng insurance company na kailangan ng tulong nyo, kahit nagpa 500, 1,000, 2,000, magkano yun? Kayo ang magpa-process. Did you get my point? So, sinabi na ni Ms. Beth yung mga requirements. So, if ever, while waiting kayo sa international client at may naglumapit sa inyo, all you have to do is show up, mag-post na kayo sa social media, I'm helping ganito. Diba? So, the visibility lang, mag-post lang kayo na nakapag-process kayo or may kakilala kayong nanghihingi ng tulong. Ganito gawin natin since nandito naman kayo. Again, pinaroute ko ata yung form before kung nasang location kayo. Kasi all you have to do is magtulungan na kapag may ganung area, Manila, andyan si Miss Elizabeth. Si April, nasaan ka? Manila Mandaluyong. ka. Labas Mandaluyong. loob. Sa loob kasi ako nakatira. Mukhang So, sa loob yun. ako. Sa loob ka rin. Nagkikita kami doon madalas. Ayan, naglalaro kami ng patintera sa loob. So, ibig sabihin, si April, madalas ko itong binibigyan dati ng pag may local sa kanya ko tinatapon, sinadi. So, kayo din, pwede nyo sabihin na, Miss Yan, pwede ako local sabihin mo lang ako. Again, merong Cavite area na nangangailangan. Kailangan ko lang kayong magkita-kita tayo sa Cavite at ipakilala ko yung nangangailangan. At meron pang isang accounting firm sa Manila, if you know Babylon, si Michael Aguirre, kailangan din ng accountant. So, kaya kayo pinatawag. Kaya ako pinatawag. Para mag-collab tayo and tulungan. Okay. So much for that. So, ayan na si Miss Beth. So, kaya nyo na bang makahanap kahit local, matulungan? Naka-online lang pala. All you have to do is explore the e-online application and makakatulong na kayo. At least something na sideline, di ba? Hanggang masanay kayo, malay nyo, lumaki yung accounting firm yung local, kaka-accept. I-refer pa kayo. All you have to do is start and learn from yan, yung mga expert. Okay. So sige, sabi dito, sige, mamaya kailangan ko pa rin tulong nilang dalawa kasi sila talaga dito. So local, ito, meron akong konting slide lang naman. Papakita, local bookkeeping services. So sabi doon, identify your ideal client. Sabi kasi doon, when you sell to anyone, you sell to no one. So, meaning, kailangan nyo lang magkaroon ng identity or niche. Ayun nga, si April, si Miss Beth, alam ko local yan. Pag, ayan si Lenny, pag sinabing restaurant, si Lenny. Pag crypto, si Miss Rina, tsaka si Pen, sa Australia, si Coach. Alam mo yung may nakikita ka agad na pwedeng humawak ng ganung industry. So, sana soon kayo din. Ma-establish nyo din, ano ba talaga yung gusto mo i-serve na client. So, ngayon, napunta ako sa catering. So, malapit pa rin sa akin kasi para siyang manufacturing company. So, i-show ko mamaya yung sample kung paano ko siya ginawa. Tapos, make a list of your client characteristic. Ayun yung industry, size, employees. So, sa amin ni Miss Elizabeth, ang napunta sa amin, real estate, tsaka, yun, mga real estate, mga nangungumisyon, ang tawag, commissionary lang sila. So, kasi minsan busy na sila hindi na nila. Tapos, kaya sila lumalapit, may times, maglo-loan sila, magta-travel, wala silang ma-present na ITR, tama ba? Kaya minsan, pag may nakakausap kayong tao, purpose mo ba yung travel somehow or mag-loan? Nakapag-file ka na ba ng ITR? So, di ba pag tinanong mo sila guilty agad, parang, ay, wala ako yun. Okay, just in case need mo ng help, may kakilala ako or tumutulong na din ako. Hanggang unti-unti, masanay na kayo. Yan, hingi mo na kayo ng tulong sa iba, collab kayo, mag-share kayo ng fees. And then eventually, pag marunong na kayo, you can offer those services. Kasi ang kailangan natin is non-stop client getting leads, both local and international. Pero syempre, who you want to work with. So, ako naman, kaya lang ako, I'll be honest, kaya ako nakuha yun is, you know naman na member ako ng BNI. So, sa BNI kasi doon referral. So, doon ko siya nakuha.
isa silang catering business. At ang nakakatuwa kasi, isa lang yung sa isa pa nilang business. They have 5 businesses. So meaning, dun pa lang, di ba, pag 5 businesses na agad. So isa pa lang yung pinapagawa kasi nga, yun muna yung focus nila ngayon. And then, emotions identity. So how will your services help your client feel in control and again, gain confidence in their ability to manage their money and finances? So paano yung mga tinanong ko dun sa client, paano ko sila nakuha? Bigyan ko kayo ng sample. Dito may mga naka-ready na akong files na pwede nyo guide or paano nyo siya ipoposition, paano nyo sasabihin yung services, ano yung may tutulong. Ayan, so how your services to help you save the money, time. Importante yung money and time, lalo na yung time. So wala na silang time, so kailangan na nila ng bookkeeper para gumawa. Okay? So ito later na to. Okay, so let's start. So dito ako pupunta sa aking sample. So kanina, yun nga, habang nag-aantay tayo, nagtatry ako mag-local. Ginamit ko yung isang email. Sana umokay. Sample lang natin. Kasi ano lang to, Jer lang. Jer. Pero ano to, PH. Administrative support. Ang clinic ko dun sa online, PH, tapos nag-create ako ng account. So, try na lang natin. Kasi kahit wala pa kayong client, pwede na kayong mag-explore. Ano nga ba nilagay ko dito? Ay, hindi na to kailangan. Yung ano lang naman to. Pwede kayong mag-explore while waiting ng QuickBooks Online, PH. Kasi di ba umattend din kami ng event last time sa Dusit, di ba? So, maganda yung sinabi doon ni Marvin, yung may-ari ng, ano nga ba yun? One Tax mo ba yun? One Ano nga Tax. ba? Si One One Tax, Tax. di ba? So, ang sabi niya doon, kulang na talaga yung accountant. And kahit sa CEO nanggaling nga kami last time CEO, ang problema, wala nang teacher. Wala nang tuturo. Bakit na? Wala nang kumukuha ng accounting. Ang kagandahan ng wala nang kumukuha ng accounting, meaning, konti tayo, so may scarcity ng accountant. So that's a good opportunity for us. So kung hindi nyo nakikita yung opportunity na yon, abay gising. Kasi ibig sabihin, marami nangangailangan ng tulong natin. So ayan, so sinampulan ko lang, sinet up, ano lang to, chika-chika lang to, para makita lang natin. Kasi pwede nyo isa-suggest sa client na QuickBooks Online. Nung lumapit sa akin yung client, wala na silang system. Pero ang sabi ko kasi, accountant po kayo. Sabi daw meron. Hindi ko muna syempre okay. Tapos syempre, nung may accountant, nakita ko yung business permit. Sabi ko, paano kayo nagpa-file ng tax? Nakikita ko yung resibo ngayon. Nag-start ako April. Yung pinost ko lang, lately lang yun, bookkeeping. So ayan, meron na tayong ganyan. So all you have to do lang naman is explore. So sa akin doon sa client, ganito yung naging transaction kasi, online. Sabi ko, hindi ko po kayang pumunta sa opisina, siguro inventory lang. Sige, pwede naman, isi-send ko lang yung invoice sa group chat. So ganito siya, nangyayari. So every time may transaction ako nare-receive, example, receive ko sa gasolina, dire-diretso ko na sa expense. Ganun lang, wala nang masyadong. Tapos pag binagbayad, invoice. Pero kasi ganito ang nangyayari. Ang bayaran kasi ngayon is GCash. Okay, GCash. But before tayo mag-proceed, ito muna yung mga kailangan natin itanong kay client. I-unleash, kaya niya kinuha yung services ko. Kasi may mga tinanong ako sa kanya. Tapos, kumbaga alam mo yung guilty, ay, wala nga pala kami ganyan. So, ayun. So, dito tayo. Sample lang ko lang kayo. Service local. So, ganito na kasi siya, pag may mga nakakausap na ako, ang tinuturo ko na namin ngayon is more on management accounting solution. Tinatanong ko na ngayon sa kanila, paano ba yung operations? Not exactly papunta agad ng may financial statement ka ba, may BIR ka ba. So, when we say operations, paano po nangyayari yung sales?
sino po yung mga client nila. So, mga ganun munang tanungan. So, pag meron kayong potential client, yun nga, magtatanong. So, basically sa catering, sabi niya, may mga mo-order, tapos minsan biglaan lang. Marami, so saan nanggagaling. So, paano po nire-record? Binabayaran kasi sa GCash. So, anong problem doon, di ba? So, kapag ganun yung problem, ang hirap i-track paano niya ipa-file sa BIR yung sales mo. Unlike pag normal company, siguro yung mga nasa corporate nakaka-relate, may SO, tapos may sales invoice, may terms yan. Tama ba? Paki-correct po ako Pero kasi ngayon, sa sobrang bilis na ng panahon, lalo yung mga nag-online seller, is lahat, naka-cloud or basta lahat e-wallet na. Tapos tinanong ko, ilan po yung bangko nila? 3, BDO, Union Bank, tapos madalas GCash. So, okay, inano ko muna, ina-acknowledge ko muna yung the way they process, yung nakasanayan nila, yung alam nilang mabilis, tama ba? Pero in reality, if you're accountant, soon sasabihin mo hindi po yan okay. Bakit? Kasi nung tinanong ko nga, pinapa-record, nasaan po yung 2303? Gusto ko pong makita. Tama ba? Tama ba mga magagaling dito? Ayoko mag-pretend. Tama. Kasi, okay, SEC po kayo, yes. Ilan po na staff ganun. Pero sunod yung tanong agad, ano po yung 2303 nila? Patingin po, pwede po makita. Di ibibigay, no? So, pag binigay sa'yo, meaning pinagkakatiwalaan ka na. Pero ang sunod mong tanong, yung mga resibo po ba, ma'am? Naka-file po ba yan yung withholding tax? Tsaka yung VAT? Tama po ba? So, ibig sabihin, pag the more kang ang tip dyan is building connection and asking the right question. Yun. So, natatandaan ko pa naman yung sa local ko. Pero ang importante, yung iisip ko, oo nga naman, binibigay resibo. Sa accounts payable kasi sa Pilipinas, na tayo dito, try kung aralin pa rin natin yung sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, kailangan pag mag-create ka ng invoice, sa voucher, sa lumang, gagawa ka ng disbursement, diba? Nakapapel yan. Mag-entry ka kunyari ng Meralco bills, diba? So, kunyari Meralco, Meralco bills, tapos utilities. Ang entry mo, may iba't yan. Again, depende. Dapat yung Meralco bills pa naka-name sa company. Tama ba? Para maklaim yung input at saka withholding tax. So, doon ko lang din natutunan sa corporate. So, sa inyo din dapat gano'n. Kapag nakita nyo, paano yung pabinabaran yung kuryente? Ay, nakapangalan sa tao kasi nag-rent lang kami. Pwede yon. Pahingi po ng lease contract nyo doon sa inupahan nyo. Tapos, nagbigay siya ng lease contract. Sumunod na nakita ko online na kasi may withholding tax po to kasi may 5% po siya. Nakukuha. So meaning kada bigay niyang info, hindi mo lang siya tatanggapin, but you give idea. Sabi niya wala daw withholding tax, pero hindi ako happy dun sa sagot, 'di ba? Parang dapat meron. Sinabi na lang na may-ari yun, pero kailangan sa pahingi po ng document. So sa atin, so kung may check ako, kunyari, Meralco, sample lang natin Total, nandito na rin naman tayo. Para matutunan na tayong QuickBooks sa Pilipinas. So, kahit hindi pa siya ganun ka-stable, kung ang purpose lang naman ni client ay yung makuha yung FS niya ng the way niya gustong makita, pwede naman. Ano daw to, Beth? Hindi ko makita sa taas. Anyway, sige, ganyan lang tayo. Okay. O sabi utilities, di ba? Yung utilities, nyari. Ay, kaso wala siyang ano dito. Bakit ako nasa check? Dapat may sa bills tayo, may debit credit. Sa bills. Pabaga lang Sige, while waiting, meron ba kayong add-ons to? Tama ba? Yung mga may local clients. So, nakukuha niyo yung purpose on how you will attack local clients kapag may nag-approach. Asking the right question. Ang tanongin niyo agad SEC withholding, yung 2303 nila. Tapos, after that, kasi susunod sa 2303,
nakapag-file po ba sila ng loading tax? 1601E, 1601C, yung VAT niyo po ba? Tsaka na yung ITR. So kasi kapag ganun yung tinanong nun, most likely, naghang na yung box ko, is, kukunin yung services niyo. Sige, mag-jump lang muna tayo sa naghang na siya. Excuse me po, ma'am, coach. Yes po, May tanong lang po. sure po. Regarding po doon sa, yung ginagamit niyo po sa client niyo is QuickBooks. Opo, QuickBooks po siya. So, registered po ba yan sa BIR? Hindi pa siya. Kasi ganito nga, ang kailangan lang niya nun is, gusto lang niya makita yung FS na expenses daily. Ang point ko kasi, sige, nasusunod ko muna yung client sa gusto niya. Nakapag-create ako ng FS. Pero disclaimer, sabi ko, client, hindi pa ito, for me as an accountant, hindi ako ito yung pinaka-reliable na tamang way. Tama? Aha. Hindi, Kasi hindi kasi po, yan ang dapat practice. sa Philippines, sa BIR, pag kung ano ang gagamitin mong application, kasi di ba meron sila ng manual books, Mhm. meron ng computerized, yung books na yan Yes. dapat registered sa BIR. Pag gagamit ng Yes. QuickBooks siguro sa pagkakaalam ko internal. Yes. Pero Internal lang regarding po muna siya. sa BIR, kung hahawa kayo, dapat clear. Ikaw ba ang maghahawak ng recording, yung bookkeeping mismo? Kasi kung maghahawak ka ng bookkeeping, dapat alam mo manual ba siya or may registered ba na application sa yung company, registered dapat sa BIR. Yes, tama po yun. So, ayun nga, ang role natin nga as an account, every time may client is i-educate sila. Yun yung lagi ko sinasabi. You can get clients once you educate people. Tama? Kasi doon ka babayaran if you're giving value dun sa client. So, ngayon si client, ang gusto lang niya muna makita is yung daily expenses. Kasi kaya naman makapag-generate ng FS by putting all information, di ba, sa QuickBooks. Invoice, receipt, kaya yan. Pero again, sabi ko sa disclaimer, can we have a meeting next week? Kukunin ko yung resibo, pati may i-discuss ako sa iyo. Kasi yun yung role ko eh. Hindi ka dapat pumayag lang sa sinabi niya. Yes, eto muna for the meantime. But meron pa tayong mas kailangan gawin. Kasi nga, yung resibo ako nakakakita eh. Bili lang sila ng bili sa SNR, bili lang ako saan-saan. Eh sayang yon. Why not look for supplier for every needs para maklaim mo yung input VAT? Gets? So, ang gagawin mo ngayon kay client, if you get local clients, yung, kaya inaaral ko muna operations, kung paano sila bumili. So, pinakinggan mo muna, 2 weeks, 2 weeks, 3 weeks, magti 3 weeks na this week. Pero, hindi ibig sabihin binibigay nila yung info, papayag ako doon. Nakuha nyo? So, teka lang, i-record ko muna for the meantime, for the sake of your request. But, after that, meron tayong mas deeper na kailangan mo maintindihan. Dapat compliant ka dun sa mga resibo. Nakuha? So, ganun ang tawag doon is ano muna. Tama rin si Miss Beth. Kung talagang kukunin niyo na yung services is kailangan i-recommend ko mag-QuickBooks online pero ipapa-register sa BIR. So, pwede naman siyang ilipat eh. At least nakita niya na may problem, mayroon siyang problem dun sa report niya. So, sige, sample lang ko lang, i-open ko lang yung profit and tanggalin ko lang yung pangalan, ha? Para makita nyo lang yung gusto nyong makita. So, tanggalin ko lang yung pangalan. While waiting, pwede pong ano yung iba, mag-add din sa info ni Miss Elizabeth. Dala ko lang sila. Okay, eto siya. Sample lang. Kasi, ang dami niya ng business eh. So, 5 pa yung business niya. Actually, 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya kasi minsan nga,
catering business siya. Minsan may nag-o-order ng ibang company sa kanya. Tapos, meron siyang dining sa Lipa. So, 5 yung business niya na sinusuplayan ng pagkain. So, ang una niya, ang gusto kasing makita, magkano yung expenses ng per department. So, itong isang to, ayan, at least ang importante mo na makuha niya is magkano yung expenses yun dun sa company, tsaka yung sales. So, yun lang muna yung purpose. Tapos may cost of sales kasi nga catering. So, ito yung madugo. Kasi nga, example na lang, sige, pumunta ako ng Bermosa last week. Meron silang pinakain doon, football team, Philippine football team. So, magkano yung cost ng pagkain per tao, per 45 bucks. So, ganun siya kadugo. Ang ginawa ko, kinuha ko lahat. May nagbigay naman ng info, magkano yung Gordon Blue, yung lasagna. So, ang ginawa ko, kinosting ko siya. Nabigay ko naman yung gusto niyang report. Pero ibig ko lang sabihin, Ito. kung ang purpose niyo lang dun sa Ay, hindi ko client gano'n, hindi is, ako nakapokus eh. ano mga pause natin. Yan. So, ayan. Siya makapokus. Ayan. So, nag-guess nyo ba? Kasi lang, ang gusto lang muna ni client kasi is makita yung expenses niya daily at magkano yung kinikita. Susunod, kaya nga sabi ko bookkeeping pa lang to. Doon sa 15. What more kung gustuin ko pang mag-BIR, mag-costing, may inventory, meron pang cash flow, whatever. Nakukuha nyo. So, using QuickBooks Online, kasi free trial lang naman siya eh. So, kung gusto nyo ma-master yung bookkeeping skills nyo, paano mag-enter, yan yung best way to practice. At ma-master nyo, paano nyo ipe-present yung financial report. So, pag nakita ng client to, ay, oo nga, no, naka-sales na kami, tas ang dami expenses, negative pa kami. So, although halo-halo to eh, meron, ang pinuha kong features kay QuickBooks, yung advance, yung may tagging, nakatag to eh. Kasi nga, iba't ibang company using isang account lang. For the sake lang mahiwa-hiwalay. So, nakukuha ba? Nahihilo ba kayo sa aking point? Ang point lang is, tulungan niyo si client muna doon sa needs niya. Gusto niya ng bookkeeping. Use QuickBooks Online PH. Aralin niyo siya. Kasi may nagtatanong, Miss Yan, hindi ako confident sa QBO. Why not mag-try kayo ng local, i-input yung transaction as the way you know how to record, and then makakapag-create naman si QuickBooks Honest ng report. Diba? Maganda ng portfolio yun. Ayun, pwede ko na pakita. Meron ko akong gumawa ng QuickBooks Online. Sa mga hindi pa nagpo-QuickBooks, natatakot, baka sumabog si QuickBooks. You can trial. Naka-free po siya ng $1 per month, ngayon 3 months. So, pwede nyo naman unsubscribe kung hindi nyo gagamitin. Okay ba yan, guys? Make sense ba? Okay. So, pinakita ko lang sa inyo na paano nyo siya ipoposisyon kung gusto nyo nga ng bookkeeping client sa local. Ipakita nyo na merong system, meron kayong inaaral, and then, balik lang ako dun sa sample proposal. So, ganyan na siya. Yan. So, one-time process, may papa-BAR, ganyan yung charging. So, kaya gusto nating mabago yung the way they see the bookkeeping sa Pilipinas. So, paano tayo makakapag-charge ng mahal kung walang kakaiba dun sa ano natin, dun sa sinasabi natin. So, ayan. So, pwede rin naman sa amin nag-Google form na rin. Tapos, yan, minimum 2 years contract, management accounting system, yan, etc. So, pwede nyo naman itong, yan, ayan, yung ibang services na pwede nyo i-offer. Hindi mo siya kailangan pumunta lagi sa office. Ayan, work from home lang. So, through phone lang, Viber, FB lang kami nag-uusap. Possible. Okay? Ganyan siya. Same with other client. Pero kasi, mabubuo yung proposal based dun sa mga needs niya. You have to do interview muna. Tapos isusulat mo, then you will craft your proposal. Tama ba? Sige pa nila, paano po ba ng proposal? Ang proposal depende if you interview the client. Sige, April, ikaw, may add-on ka doon? Ano ba yung mga commonly objection ng mga local client ngayon? Currently kasi ang para mas mahala, ang ginagawa ko, yung kinukuha ko ngayong client may accounting staff sila.
Then yun nga, yung parang ako yung nag-a-assist dun, tinuturuan ko yung accounting staff, gumagawa ako ng accounting process. Pero yun nga, yung isa Ah, kong client napansin ko may tax accountant pa. So sabi ko, yung binibigay lang naman ni accounting staff mo, data lang ta's ibabato lang sa online, sa EBIR forms. So parang dalawa pa yung binabayaran mo, why not turuan na lang natin si accounting staff para mawawala na si tax accountant. More on ano na lang si tax accountant 'pag may questions, 'di ba? Kung kailangan pa rin nila, hindi na Pag-iluman. siya oo, 'pag meron na lang kailangan, tsaka na lang magtanong or if ever may yung pay mas bababa, kasi hindi na sila yung gagawa ng tax nila. So yun, ano lang din, familiarity lang din sa tax laws kung hahawak kayo. Siguro start with yun nga, yung sole pro or professional kasi mas madali sila. Kung kaya ng non-VAT muna hanggang maging VAT. Kasi yung non-VAT medyo, mas madali siyang hawakan, hindi mo na kailangan kasi 'pag non-VAT puwedeng dalawa, puwedeng apat ang libro, depende sa RDO. 'Pag VAT, 6 yung libro niyan. So medyo mas madami na, 'di ba? Ta's mas madami pang requirement, monthly na pinapasa or quarterly, na wala dun sa COR, na wala sa Form 2303. So dapat may idea pa kayo do'n. Ano-ano pa ba yung mga ini-EBIR submission, 'di ba? Kasi wala naman dun, hindi naman nilagay ni BIR dun sa 2303, Dun lagi nagkakaroon ng open cases. Kasi hindi aware na, "Ay meron pala nun." Parang gano'n lagi. Pero yun nga, start dun sa madali, like yan nga, yung Solpro, madali siya. Maganda yung kay Yan kasi puwede siyang kumuha talaga ng isang group. So, puwedeng mga ano, financial advisor. So, maraming ganyan, 'di ba? So, kung may kakilala na isang group tapos lahat kay coach 'yan pupunta, then ibibigay niya kung sino yung malapit. Maganda yung idea na gano'n. Kasi, sabi nga kung 1,000 lang 'yan at 100 sila, 'di 100,000 na 'yun. Tapos same-same lang yung gagawin mo sa kanila. Depende kung ano yung lalo na 'pag ganyan kasi it's either kung VAT sila hindi masyadong madugo 'yan. Kasi nga, professional lang yung dating, hindi siya masyadong madaming expenses, mga ganyan. Unlike 'pag corpo na kasi medyo iba na rin yung atake 'pag corporate na. So, mas maganda rin business to business, 'di ba? Yun lang din laging yung ang usual na problema sa mga businesses, especially ngayon online sellers, anong problema nila? Supplier nila hindi registered. Supplier nila mababa kasi hindi nga registered. So ang problema, paano yung documentation nila? Paano nila maki-claim? Especially kung VAT sila, 'di ba? Paano nila maki-claim yung input, yung supplier nila hindi nga registered sa BIR. So kaya ang laging ano kay client or kay, prospect natin is business to business. Always transact kung business ka sa kapwa mo business owners din na registered, 'di ba? Kaya for me, okay yung ginawa ni BIR about online sellers. Kasi nga ang ano niya is lahat ma-registered kahit maliit ka lang. Though tulungan natin yung mga maliliit, paano? Paano nila gagawin? Paano yung libro nila? Actually dun naman minsan talaga ano, paano yung taxation? Though marami naman ng groups talaga na nagtatanong-tanong sila, pero iba pa rin kasi kapag may marunong dun sa group or ikaw as bookkeeper matuturuan mo sila. Ako ano ko, hindi ako on-site. So totoo 'yan, ang hirap ng kumuha ng accounting staff or bookkeeper na on-site kasi I'm into corpo. So 'pag may nag-resign akong tao, ang sakit ng ulo ko kasi hindi kami makakuha 'pag pinag-o-onsite. Kasi wala parang kokonti na lang. Yung idea kasi ng freelancing medyo malawak na, 'di ba? Tapos ayaw na rin nila ng local kasi nga masakit sa ulo. Kasi masakit sa ulo, 'yan ang lagi nilang sinasabi. Pero may pera po sa local, meron at meron. And, when time comes talaga, tayo pa rin naman, parang ano na lang din sa country, 'di ba? Yung tulong din sa mga maliliit din na business owners for me. Ayan, kaya actually inaaral ko yung online selling kasi nga ayoko ng inventory pero dahil nakita ko nga na maraming nahihirapan, maraming nagtatanong, so ngayon inaaral ko siya para makita ko yung mga platforms
tapos nagki-create ako ng Excel, paano sila matutulungan. Yun lang. Yeah, thanks April. Talagang thank you na dumaan ka kasi sabi ko pa lang talaga sana kanina punta ka kasi si Miss ano sinabi ko biglaan. Kasi yun nga, yung sinabi ni April na nagduduplication, yun yung naging problem ng isang company. Na ang totoo niyan, dapat yung accounting nasa loob, siya na yung dapat nakakalam on how to file the BIR. Kasi sa kanya naman ang galing yung raw data, dapat mapaintindi mo dun sa staff or accounting manager how to create filing ng BIR para hindi na siya mag-hire. It's, pag na-realize ni client, nagduduplicate pa ako, tapos mas malaki yung tendency ng may mali pa kasi hindi naman sa kanya galing yung info Kaya nagtataka ako dun sa nga sa client, sabi ko, saan po yung accountant? Ngayon, sino nagpa-file ng BI? Ako yung nakakakita ng mga resibo. Kaya sabi ko, punta ako dyan next week. Usapin ko sila. Kasi di ba parang hindi ako happy na, hindi kasi ganon. Hindi siya ganon. So, if you're really want to help the client to grow, sabi ni Ito, tama yun. Kaya tinatanong ko, saan kayo bumibili sa SNR? Sa SM Supermarket ng mga meat, minsan kilo-kilo. Pwede namang bumili dun sa mga legit supplier, baka mas mura, at may resibo, mapapapunta pa sa company, makiklaim yung input bad. So yun yung sinasabi natin, you have to educate the client. Na ito dapat, although minsan baka makulit yung client, yun ang mas mabilis inutusan ko yung driver. So that's our task. Bibigyan ko kayo ng supplier na malapit sa area ng chicken, beef. Tanong natin kung may resibo sila. Di ba? Pwede naman, may OR kayo. Tapos kahit sa gasolinahan, papa-OR mo yung resibo. May mga ganon. So, tama yung sinabi ni April. Okay? Nakukuha ba guys yung point na mayroong market pa rin sa local? So, ayun. So, minsan nga, kailangan ko ng tulong nyo. Create tayo ng parang, hindi, ano bang tawag doon? A group pa ng per location na baka may local doon. Pwede kayo doon. Kasi marami na malapit sa akin, hindi ko na lang po talaga kaya. So, kaya sabi ko, it's about time. Yan, nauna na ngayon Manila, sunod baka Cebu, o Bataan, mga nasa Bataan, Pampanga. Meron na ako nabigay, isang member, taga Pampanga siya naghahanap. Kasi kuya niya is, may small business, repairs ata, kailangan ng accountant. Yung alam mo yun, yung mga liliit, nanghihingi ng tulong, hindi alam yung business. So, taga Pampanga daw. So, binigay ko taga Pampanga. So, kaya nakita nyo, nag-post ako dun sa kahapon yata. Sino dito mga business owners? That's my way of getting, sino ba yung may mga business? As unti-unti. Taga saan ka? O taga Rizal, taga ganyan. Uy, nagpapal ka ba ng BAR? Ay, wala nga O sige, bigyan ko sa group, may magaling doon. Tama? Yun kasi, hindi tayo magkakalaban. It's, kaya kailangan nyo rin aralin. Kasi kung hindi kaya ng isa, pwede ng isa. Hindi kasi pwede mag-antay tayo ng international client kung may local client. Okay, question so far. Make sense ba? So, ayan, nakopya nyo ba yung pinakita ko? Pinapakopya ko naman talaga. Kung gusto nyo lang, ipipitch nyo kasi yan sa client. Pero again, ang susi is makikonnect kayo, tapos ang sunod is ask the right question to the client. Hanggang si client, guilty na si client doon. Kada tanong mo, ang sakit-sakit, ano ba yung sinasabi niya yan? Oo nga, no, guilty ako doon, wala akong yan. So, hanggang dumadami na yung problema niya, kakasabi mo ng kakatanong mo sa kanya. Naisip niyo, oo nga, no? Diba? So, yun yung susi doon. Okay? So, ayan. So, teka lang. Sample lang ko lang ulit kayo ng isang post. Madugo kaya nakaraan tahimik ako kasi tinatapos ko yung posting. Sample ko lang yung posting na gumawa ko. Wala bang tanong? O Tahimik ngayon, habang nandito yung mga local expert, may tanong kayo? Hindi, ang tanong nila yan, April. Sila as a freelancer, di ba ito na yung commonly asked question natin. Meron yan sa group. Gusto ko po mag-accounting firm. Tapos, syempre tinanong, may client ka na. Wala pa po, pero gusto ko po magtayo ng accounting firm. Paano Ako po ba din gusto mag-register ko. ng business? Pwede naman Nahirapan akong kumuha ng tao. Ewan ko mataas ata yung standard ko. Yan din yung commonly problem pag nag-agency ka, yung delegation, tsaka, Yes. so mataas daw, babaan daw yung standard mo.
So yan, yun lang ang problem pag nag-agency na kayo. Bukod sa how to start, register yung business nyo, how to get clients pa din, problema. Tapos, how to Delegation. sustain, delegation, hiring plus yung deliverables, how to sustain yung quality. Tama? Yan yung mga problem Pero ng ano na yan. as a starter, siguro kasi ginagawa ko na rin siya. Since binibidyo ko na yung mga ginagawa ko. Parang siya na yung SOPs. SOP, documentation. Para kapag, like ngayon, yung ate ko ngayon, sabi ko, oh sige, mag-ano ka, timekeeping ka dun sa isang client. So, siya na ngayon yung nagta-timekeep, tapos nire-review ko lang. Tapos, nung isang araw, kahapon, ang tinuro ko naman, naka-video kami para may babalikan siya. Tinuro ko naman yung isang client na naka-Excel lang din kami. So, mostly client ko Excel lang. Pero maganda nga yung QuickBooks kasi same lang naman yan kung may nagte-training na kayo sa QuickBooks US, pares lang naman dun sa Philippines. Ang medyo different, actually yan may VAT na yan, i-aano mo lang yung VAT, parang isasama mo lang, oo. COA. Ang wala lang COA. talaga EWT. So gagawa ka lang ng sa chart of accounts ng EWT. So parang additional entry lang siya. Kasi kahit anong system yan yung problema yung EWT. Yung withholding Oo. tax. Sa QuickBooks Desktop nun, meron yan. Kasi nasa chart. Yun ang susi doon. Ayusin yung chart of account kasama yung withholding tax para pag magbabayad kayo, babangga siya doon. Yes, kukunin nyo lang Okay. naman lahat dun sa ni-record ninyo eh. Oo. May nagre-request daw, patingin daw ng mabang part ng service proposal. Syempre pag kinopya nyo, igagawin nyo ha. Hindi pwede kinopya nyo lang. Wala lang. Libre na kopya. Hindi, ang akin is, bigyan kayo talaga ng eye-opener sa atin na meron. And kapag nakuha nyo siya, pwede na kayo mag-type sa barangay nyo. Susunod ba kami accounting firm na kayo sa barangay nyo? Ano lang kayo dyan, maglakad lang kayo. Kaya na kumain akong takoyaki. Alam ba yun, mga small business owners? Di ba? Hindi kayo mawawala ng kahit 5,000 siya or whatever. So, ayan. Ito ba yun, guys? Ito ba yung sinasabi niyo? Kasi ang kailangan nyo kasi mabigay sa client is maintindihan yung operations at ano yung improvement na ibibigay nyo kay client. At maintindihan ni client na hindi lang naman FS ang labanan dito is of course at the end of the day, you're compliant to BIR. Tama? Compliant talaga eh, kahit naman sa ibang bansa. Di ba sa US, ganun din naman. Kaya sila nag-hire ng bookkeeper. Nakapag-file, di ba tanong natin sa US, have you filed your tax? Malamang sa malamang hindi, kaya nga sila nagpapa-clean up ng 2 years kasi hindi pa sila nakapag-file. Di ba, yun yung mga pain points nila eh. Same with the clients sa Pilipinas. Kaya sila nagpapagaling kasi hindi naman sila compliant kay BIR. So, alamin nyo, madali na lang siya local, siguro mga deadlines, yes, madami. Pero once ma-master nyo at maaral, may client at client ko sa local. At wala na nga po nag-accountancy, yan din yung sabi ni Marvin. Wala na nag-accounting, wala na rin pumapas ang CPA. Konti na lang yung nakakapasa. So, pag tinanong mo yung kabataan ngayon, ano gusto mo paglaki? Wala pong gusto mag-accounting. Gusto po maging TikToker, saka influencer, YouTuber. Tama, yung mga Yung anak ko YouTuber, discarded 11 years diploma. old. Sige nga, discarded diploma. Tinanong yan ni Sir Fran, may mga nakakatawa mo kwento na sa CEU, mga estudyante, Inglesero, no? Kung patay tayo dyan, question, English. Mga 21 years old. Like, anong taon na kayo? Dito accounting, dito management. Ang konti ng accounting. Tapos tinanong namin yung teacher, ano pong problem ngayon? Bakit konti na lang accountant? Actually, wala rin kasi kaming teacher. Yung mga teacher namin, part-timer na lang. Bakit? Kaya, kasi it's either mababa ang sahod o may nakita opportunity sa freelancing. Kasalanan ko, di ba? Kasalanan natin, yung mga nagtuturo ng how to start free. Bisa nila ako na guilty. Kasalanan ko kasi, di ba? Parang, di ba? Yung nanghihingi nga ng Parañaque sa Las Piñas, wala akong mapigay. Siya meron pa ng tao. So, kung sisihin sa sarili ko, wala po ako makumuha sa community kasi tinuruan ko po sila mag-work from home. Kasalanan kung wala nang gusto mag-onsite. Ako na sisigil. Ako na pumatay kay Magellan. Ayun. So, yun nga, sabi ng mga bata doon, diskarte o diploma? Yung sagot. Sabi sa mga bata mo. Sabi ni Sir Francis, depende, anong diskarte ba ginawa mo? Bakit ka ba nag-aaral? Sabi niyo sa mga anak, ba't ba kayo nag-aaral? Is just daw the discipline
Disiplina ang tinuturo sa school. Kung paano sumunod sa teacher, paano mag-follow ng instruction, paano pumasok sa school. Yun. Not because diskarte para yumaman agad. It's just the discipline. Okay? Yun lang naman, na-share ko lang. Question! May banyo ba tonight? May sense ba si Miss Yan yan tonight? Kasi kung di, pwede na ako maligo. Charot. Ano, Tanong na Josie? Sino kayo, ang question? libreng-libre. Yung mga freelancer daw, yung nag-transition from corporate na tapos mag-freelancing. Pag nag-resign ba sila, mag-register na sila as freelancer? Actually, tanong ko yan nung una. Ang isa dun sa gusto kong sumagot before, nakikita nyo ba yung sarili nyo in 3 years time or 5 years time na ito na yung ginagawa ninyo? So kung nakikita nyo na yun na ang ginagawa ninyo, you can register. Pero of course, kay BIR kasi, once you get the income na, di ba, kailangan mo na mag-register. But yun nga, yun yung isang sagot na nagustuhan ko kasi once you registered, ang hirap magsara eh. 'Di ba? So iko-continue mo yung filing kahit zero. Though pwede ka naman dire-diretso, pero yun nga, yung zero filing, syempre gagawin mo pa rin yun. But yun nga, kung ito na yung sa tingin mong tatahakin mo, registered na. Yan, madami Yeah. talaga nagtatanong. Kasi yun nga, gusto magka-accounting firm. Malamang sa malamang, accounting firm ka, compliant ka na. Kung freelancer ka na, mag-register ka na. Kung gusto mo mag-firm, pwede naman din. Pero, again, hindi magiging madali yung journey talaga dito. Client come and go. Ang hirap mag-sustain ng client. Kaya kailangan yung mag-ipon. Para kapag nawala ng client, kasi hindi lang isa ang kukunin yung client, as much as possible, damihan ninyo kasi hindi nyo alam kailan mawawala. 'Di ba? Kasi nga okay lang kung sa Philippines may contract na maayos, 'di ba? So kung maayos at least medyo may laban. Pero kung contractor ka din naman, pwede rin naman anytime pwede kang tanggalin. And at the same time, ikaw as freelancer, kung ayaw mo na sa kanila, na stress ka na, pwede ka ring umalis din. 'Di ba? So yun lang kapag bigla kang na lang tinanggal, kung wala kang kapalit kaagad or wala kang additional na mga clients, ang hirap, lalo na kung may monthly bills ka. So, kung may corpo ka, as much as possible, mag-ipon ka muna. The usual, di ba, 6 months ng magkano yung expenses mo para kung wala ka pang client pero gusto mo na talaga mag-freelancing, nag-resign ka, may 6 months ka na ipon. So in 6 months, dahil wala ka ng ibang kukunan na pera, kailangan mo magpursige. 'Di ba? So dapat taningan mo na yung sarili mo. Dapat in 1 month may client na ako. So kailangan lahat ng tinuro ni coach yan gagawin ko. So 'di ba pakapalan na ng muka. So ako before freelancing hindi talaga ako nagsasalita. Gusto ko yung kaya back-end ang accounting, 'di ba? Computer at mga papel lang yung kausap mo tsaka yung boss mo pag may nagtatanong. Ayaw natin na humaharap. But pag ito na yung tinahak mo, hindi na pwedeng ganun. Kasi may marketing ng kasama. So, paano mo ibebenta yung sarili mo? Paano yung client na mag-oo sa'yo kapag kinakausap mo na siya? So, yun. April, may tanong sa'yo dito. Napupunta sa Ano? akin, takot yung message. Ayan. Wala kasing iba. Hindi ko sure kasi nakaano siya. Puro co-host lang yung pwedeng tanungan. Ito, How oo nga, much? ba't ganun? Oo. So, hindi ko sure. Kaya siguro wala Sige, sa'yo co-host pupunta. kita. How much do you charge for sole prop, bookkeeping, tax filing, or tax filing only? Need lang po ng idea. Alam mo ba kung paano ko to charge? Nagtatanong ako dun sa mga ibang firm sa Facebook. Ginagaya ko Tama sila yan. Discount or ka. tinataasan ko. So kung sole pro, yan iba-iba na naman. Depende sa makakausap nyo sa discovery call. Ano ba yung nasa COR niya? 'Di ba? 8% ba? Alam mo 'yon? Kung ano yung ni-register niya. So, kung 8% napakadali. So, ako pag 8%, lalo na kung professional, hindi ako sobrang malaki mag-charge 3,000. Quarterly na 'yon. Kasi tulong lang 'yun sa kanila. Ang kailangan mo lang naman sa kanila yung gross sales nila eh. 'Di ba? Tapos ifa-file mo na.
tapos na yung problema mo sa isang quarter. Tapos, gawan mo lang ng sistema. Kailangan mo OR-an ito, lagay mo sa OR mo kasi mamaya biglang mag-tax map, di ba? So, tuturuan mo lang din yung client. Nasa kanyang libro siya pinagsusulat ko. Tuturuan ko lang. Ito susulat mo sa OR, ito susulat mo sa libro. So, kung gusto mo na mas maayos, pwede mong ilagay yung mga expenses mo para lang makita mo. Pero BIR-wise, dahil 8% ka, hindi na kailangan. 'Di ba? So hindi natin siya isasama sa reporting yung mga expenses. Bookkeeping and tax filing, pag sole pro, pag na professional, pero ibang usapan na kapag yan na yung mga yung mga online sellers. Tapos ikaw yung magbo-bookkeep, medyo madugo na pag meron ng inventory eh. So medyo taasan nyo na. Pero again, nakakalungkot lang, ang akala ng mga owners, madali lang yung ginagawa natin. Kaya nagulat ako nung nag-boom yung online seller na magre-register. Ang dami kong nakausap and they want only 1,000 a month. 'Di ba? So hindi ako pumayag kasi ang dugo niya kung ikaw pa gagawain nila lahat. Sa filing pa lang, paano kung VAT pa siya, 'di ba? So kung non-VAT, depende kung itemize yan for sure kasi lugi yan pag 8%. Meron silang COGS eh. 'Di ba? So ang isa-suggest nyo, itemize. Kasi ang lagi nilang sinasabi, konti lang yung dinagdag naming kita diyan eh, 'di ba? So tuturuan nyo na naman paano mag-pricing para kahit papaano kumikita yung business nila. So yung mga ganon. So ako pag professional na nasa 3,000, pag pag VAT tapos corpo, nagre-range ako ng 30 pataas. Pag corporate na yun, sa corpo na VAT, siya yung mas malaki for me. So, yeah, alam ko siyan meron eh. Nakita ko rin yan sa'yo eh. Ito Before. guys, alam ko ba Ayan. to, di ba? Ito pa yung Oo. ni Mayora. Nung kapanahon ng kasagsagan na namimigay Yung may kami monthly maraming pa. ayuda. Kasi Ayan, marami ito nang guys, nawala yung yan. monthly. Ito, old na to eh. Pwede nyo na i-tweak to tsaka sa proposal. Diba? Kasi ang dami pa niya, no? Pero ito, i-tweak nyo na lang, dagdagan nyo. Ayun, may mga 2,000. So, per quantity, halimbawa nga insurance advisor, ang bayad daw doon 500 per tao. Eh kung 100 sila, 200 na agent per branch, kamusta naman yun? So dapat hanapin niyo yung mga head ng mga insurance company kasi nagpa-filing yan. Lalo pag yearly, nangangatog na yung mga yan, nagpa-file. Tulungan mo sila. Ito yung nasa community ba, April? Nasa community to matagal na. Oo, Nandun sa nakita FB ko yan. section. So pwede nyo gamitin. Tapos, again, yung pricing ko na nakita nyo talaga is depende. Actually, hiningi ko 20, tapos sabi ko, pwede bang 50 na lang? Sabi niya, sige doc, pero syempre, at least nakapagbigay mo na ako ng happy rate ko. Ganun naman, di ba? Happy rate. Tapos pag ayaw di 15, okay, sige. At Yung sabi next pa niya, question dito makakatuwa pala, yun. itemized Sige, deduction. Yung itemized deduction kasi, ito yung mga expenses niya talaga. As in, itemize, iisa-isahin mo. Ito yung kailangan, ito yung nasa graduated eh. Kasi pag graduate, ulit, nag-lecture eh. 8%, pag Sol Pro 8% graduated. Si graduated, mai-split pa siya into itemized at optional standard deduction. Si optional, tama ba, 40%. 'Di ba? Yun yung magiging expense mo. 60% yun yung magiging income mo, natataksan. Si itemized, ito talaga yung lahat ng expenses ng business mo na pwede mong i-deduct. Basta may mga valid documentation, pwede mo siyang i-deduct. Pag wala, non-deductible siya kay BIR. Like for example, wala kang resibo pero bumili ka ng ganito, lagay mo sa libro. Pero pagdating kay BIR, hindi mo siya i-claim. Or kung i-claim mo, may tendency na upon audit, makikita. 'Di ba? Claim mo, dapat wala. So, magkakaroon ka pa ng 25% surcharge, magkakaroon ka pa ng mga penalties. So, yun po yung itemized deduction. So, maganda rin sa COA, makikita nyo, parang madali Sa COA kasi, pwede nyo siyang igaya sa ITR na itemize. Makikita nyo doon sa 1701 ata, hindi ko sure na. So basta doon sa income tax return, parang may chart of accounts doon. Tapos marami lang nasa ilalim na parang others. So magdagdag na lang kayo in case. Pero maganda, yun na yung kunin nyo para kapag mag-ITR na kayo,
same ano na, same data. Mas madali na siya. Nakuha ko lang yung na ano din, may tips din akong nakuha sa iba. Yan daw yung ginagawa nila. Retainers when they have Depende pa. LOA. Ito ang mahal. Ito ang premium. Kasi 'di ba, ang hirap makipag-argue sa BIR. So, ito premium to pero depende pa ha. Ang mga Big 4, pag kumukuha nito, 100,000 pataas. Kasi hindi basta-basta na LOA, dapat may alam ka. May alam ka paano mo i-defend yung client mo. Paano ka makikipag-usap kay BIR. Hindi ako nagaganito. Ayoko silang kausap, baka masunog ako. So, yun. Kaya hindi ako nagaganito. So, yung mga napasukan ko pag may LOA, talagang nag-hire sila. Hindi po malakas ang loob ko pagdating ng ganito, kaya ang gusto ko maayos yung libro. Para kung makikipaglabanan ka, may laban ka. 'Di ba? Kasi pag hindi Ang maayos yung LOA, libro mahal mo, yan. wala eh. Oo, premium to pag LOA. Ang LOA kasi, madalas tina-target yung mga company. Nakaranas nga ako pumasok sa company. Pagpasok ko may LOA agad. So, ang ginawa, syempre, pinalabas yung buong libro, nagkalkal kami sa bodega ng 5 years documents. Ganun katindi. Tapos dadali mo siya sa San Pablo. Makikipag-email ka, hindi ka ng lawyer para sa tax na, syempre, babayaran mo yung retainers ng lawyer, magkano oras ang ginugol kakaripay kay BIR. Tapos hahanapin, makikipag-away talaga kasi 11 million ang pinapabayaran. And mind you, totoo na kaya naman ng BIR magpa-freeze ng account. Nangyari po yan sa amin. So, hindi kami makagalaw. So, binayaran na lang yung 100. Isang company binayaran ng 100,000 yung isang company kasi nga na-freeze na yung CPB eh. So, kailangan namin bayaran. Para matapos na lang, yun, na-open ulit. Kaya nila magpa-freeze ng account kapag hindi ka nagbayad. Pero, ano siya, stressful siya. So, anong Yes. kaya tinuturo natin is, turuan nyo yung client maging compliant kasi pag nalowas, masakit sa ulo. Doble-doble yung gastos. Tsaka pag Pwede nagkalawa, namang, may laban. Kasi maayos oo, yung libro mo, maayos yung bookkeeping mo. Kasi si BIR, napansin ko yan, pag naglawa yan, nagko-compute-compute lang, di ba? Tapos bibigay na sa'yo. diyan ka na, hindi So na ngayon, ikaw mag-defend. di-defend mo, 'di ba? O bakit yung rental ko ginawa mo, ito lang naman rental ko ha, 100,000, ba't diyan sa sinulat mo 300,000 times 5%, 'di ba? So parang nasaan galing yung 200,000? So ganun, pag maayos yung libro kahit papaano, pwede yung ilaban pag LOA, pero pag hindi kasi, 'di ba? Hindi na nila ipapa-open yung books. Kaya diyan na naglalabasan yung mga, alam mo na. Bayad. Bayad Oo. talaga. So, which is sana maiwasan. Kasi sabi nga, kung nagbayad ka ng sa BIR, sana binigyan mo na lang sa empleyado. Yes. Ganun yung nangyari dun sa isang manufacturer na sinasabi ko yung 53. Kasi nga, sabi ko, may lowa nga kami, 800,000. Nagbayad nga kami. Wala saan nagbayad kayo? So, kasi nga, ang point is, yung documentation, hindi maayos internal. Diba? Kaya sila nalulowa, hindi nila alam yung mga pinagsasabi. Dapat, nagta-tax mapping na si BIR. Kapag supplier to supplier, reload ka, kung VAT yan, dapat yung isa nag-claim din yung VAT para hindi kayo parehas na maapektuhan. So again, educate the client. So pag kahit nasa school kayo, nasa simbahan, nagmamatsyag kung saan-saan, makikimaragas kayo, ang business mo. Okay, nakapag-file ka ng tax or ano. Parang ganonin mo lang, kamustahin mo lang, uy, kung di man sa inyo, tip ko na lang, may mga business kayo kakilala, nag-heart-heart kayo, nilalagay inyo. Eh, kamusta business? Maya-maya, minamarites yun lang kung nakakapag-complain sa BIR, may bookkeeping. So, pwede niyong kunin. Tama, ayan. Thank you, April. So, ang dami na share ni April, lalo na yung mga gusto mag-transition sa freelancing at magpa-register sa BIR. So, gagawa na lang natin ng way para makuha natin kung sino yung per location. But again, meron na, yan, may Mandaluyong sa loob. Kami si April, parehas kami na sa Mandaluyong loob, yan. Tapos si Miss Elizabeth nasa Manila siya. So, si Miss Elizabeth talaga yung sa Manila. So, wala na akong problema. At least na-solve yung both problem, di ba? So, wala na. Naibigay ko na yung part ko, nakapag-connect ko na sila. So, gusto ko ganun din kayo. So, may expert sa ganung level. Doon kayo makikilala. Okay ba yan? Sounds good? Sige, pa-type nga ng 1 kung sounds good. Okay, so dahil dyan,
ipa-plug ko na lang yung mga meet-up natin ha. Alam niyo na, sa May 18-19 sa Bedrock Jumpstart and May 25 sa Virtual Bookkeeper Talk. Magkasunod na linggo yan. So sa mga pupunta, pagsawaan natin ang ating pagkapagkikita. Isang linggo lang pagkita, magkikita ulit tayo. So ganun siya. Okay? And then upcoming yung batch 9 natin ng edit. Sa mga gusto pang humabol, may dinagdag akong bago. As in kanina lang. So ayan, kaya na rin kayo pinana. Kasi ito, may dinagdag akong bago sa phase 3. So, ito yung pinaka-huli. Kanina lang, ayan, 418 bago ako mag-start. Pati yung client communication approach, meron ng tanong, paano yung isasagot nyo. Ayan, so phase 3 yan naman. So, kakadagdag ko lang ngayon. So, minsan kasi hindi ko alam sasabihin ko paano mag-increase ng price from fixed. Ayan, pati yung hindi siya responsive na client. Yan, kung hindi siya responsive, kung ano mag-i-email sa kanya, ano i-email mo. Pati termination, ratio price, nandito na ngayon sa phase 3. And dinagdag ko na to onboarding checklist, whatever. Kick-off meeting, yan, confident communications. Sa phase 3 yan. Alright, picture tayo. Yan ang inaabangan nyo eh. Yan. Uy, sana makita ko kayo sa May 18-25. O April o sa virtual talk. So, ang dami ko pang See pending na you. video recording. Hindi ko pa nagagawa. Sino po pwede mag-picture? Si Josie, ano yan eh. Dalawang event yan. Ay, Gilbert, ayan okay na ako sa ni Josie Mag-camping na lang daw tayo, tapos para libre na yung hotel. Ayaw Ano mo lang ni Gilbert. Ayaw mo ni Gilbert pumunta. Mag-motor kayo ni Camille. Sa Ed, 75%. Nagpapaalam na nga po ako. Si Gilbert po Tawa ka na napakarami. si Camille. Ayaw pong bawasan kayamanan niya. Papaalam ko na doon sa asawa. Ay, mga Camille, PM ko yung message. PM niyo po yung asawa. No? Tawagan ko si Camille. Katabi ko, coach. Pagpaalam mo Ay, na ako. Camille, ayan. Ayan, Camille, pinapaalam ko na si Gilbert. Mga isang linggo po siyang mawawala kasi from diretso na po siya isang linggo sa ano. Okay, picture. Sinong pwede mag-picture? Wala ako. Again, thank you kay Miss April for passing by. Alam ko busy rin yan. Pero yan talaga yung niche niya, local. Thank you for Lokal. may pera sa lokal. Ay, sino ba yung picture? Josie, ikaw naman. Ikaw na, Tijo. Oo, ang dami mong event mula kaninang umaga. Magkakasama na tayo sa online. Wala siyang event. Kaya pinatahimik si Josie. Ay guys, sino pwede mag-picture? Pahingi na lang ako. Wala ko sa PC. Ako na po. Ano ba si Josie? Ito pala ang admin ko, sorry naman. At tatawa na lang kami. Smile. Wala, kanina umaga pa kami gising eh. Di ba kami tulog? Hindi kami natutulog. Wala Jumpstart, crypto. Ito tayo ulit local. Kompleto na, no? Closing pa ng books. Ayun, mga nagano. Magkano po ang crypto? Manda na kayo sa presyo ng Fairness crypto. po siya, Inulong na 820 sa pa akin. Ine-expect ko hanggang 10 o'clock tong schedule ko for today. Grabe na siya. Uy, Pakahabol. matulog ka. Sabi ni Yari. Sir Eric, matulog daw tayo ng 8 hours. Makakababa Okay na daw ng po. production. Thank you. Ayan, thank you guys Thank you so much. And again, hope to see you soon next week. Next week, Thursday, may free webinar po ulit. Every Thursday naman po yan. Yan po ang ating kalakalan. Si Miss Grace Kasakstan. Ayan. Okay, thank you so much. Thank you ulit sa naka-help sa akin, Miss Beth, si Miss April, and si Josie. Thank you so much. Bye! Bye-bye. Bye.